sharking rules na first time sa billiards. Kasi yung billiards, kailangan tahimik eh. Pero itong sharking, ulitan dun sa loob ng mga players eh, talagang nag-iingay dun sa billiards pool. Meron pa ba kayong other rules na i-implement nyo this season? Last season, may isa pa kaming rule na in-apply na medyo naging controversial. Yun yung pagtanggal namin ng jump cue or jump shot. Kasi normally sa international tournaments, may jump cue sila. Sinafety yung bola, pwede patalunin. Pero kasi sa amin, ang tingin namin, natanggal yung creativity dun sa sport. Kasi kaya nga sumikat si Efren Bata kasi ang galing niyang bumanda. Diba? Yung pinakasikat niya, yung Z-shot, tapos pumasok. Hindi na tayo nakakakita ng ganung tira ngayon sa bilya. Dahil nga, pag nakatago, patatalunin na lang. So, yun yung isa sa mga gusto namin ibalik, yung creativity do sa sport. Another thing na binago namin for season 2 naman, kung panonood kayo ng normal or regular billiard games, na especially televised billiard games, meron silang shot clock. Tapos yung shot clock nila tumutunog 10 seconds before, parang wina-warningan yung player, tumutunog siya. Ang ginawa namin, tinanggal din namin yung warning dun sa shot clock, tutunog siya pag nag-zero na yung shot clock. So para siyang basketball. Pag nag-zero na, tsaka lang may buzzer beater tayo. Kasi parang naglagay tayo ng shot clock, tapos wawarningan natin yung player bago mag-end yung shot clock. Parang tinanggal natin yung drama. Diba? Kasi nandun yung biglang tutunog, tapos matataranta. So yun yung isa sa mga binago namin for season 2. Na maliit lang siya, pero tingin namin malaking diferensya siya doon sa sport. Hadley, yung pinakamagagaling na players ng billiards nasa Pilipinas, but today suspended yung association natin sa sports na to. Apektado ba yung programs nyo, yung plans and programs? Short term, hindi siya affected. Pero if we look at the big picture, malaking epekto yung pag-suspend dun sa NSA ng sport. Kasi I think yung main job ng kahit anong federation or kahit anong asosasyon ng sport is to really hone talents, to develop talents. So without sila, siyempre mahihirapan kaming SPA na yung kaming liga maghanap ng bagong talents. Hindi namin kayang umikot at ikuti yung buong Pilipinas. Siyempre, we need the help of the government talaga. So malaking bagay ito. At of course, siyempre, kailangan natin ng Philippine ranking para alam natin sino yung magagaling individually na player. Tapos, sana napapadala natin abroad. Kaso, since suspended, yun nga wala. Isa pang magiging problema na nakikita ko, pag nagkakaroon ng tournaments all over Philippines, nagsasabay-sabay yung tournaments. So wala talaga nagsischedule ng mga tournaments. And hindi ito kasalanan ng organizers, hindi nila responsibilidad na iwasan yung tournament ng ibang liga o ibang promoters. I think responsibility ito ng governing body natin, which is yun nga, suspended. So malungkot. Last question, Hardy. If you have your way, are you willing to talk to the NSA and also to the Philippine Olympic Committee kasi sila na yung humahawak ngayon ng asosasyon? Willing naman ako to talk with them, pero syempre, may sarili akong ginagawa sa Sharks. Ayoko namang maapektuhan talaga siya. Pero I'm happy to help kung talagang kailangan nila. I can give inputs, I can even shell out resources sa kanila kung kailangan. Thank you. Thank you. Ayun. Good morning po, Sir Hadley. Morning. Nung nakaraan po naging successful yung Philippine Open natin, scouting tour. Paano po yun makakatulong sa draft pick po natin? And of course, sa kalagayan po ni Anton Raga, siya po yung nag-champion ng Philippine Open. Possible po ba na siya yung maging overall number 1? Thank you. Again, hindi, kasi although nakakausap ko yung team owners, hindi nila dinidisclose sa akin kung sino yung pipiliin nila.
Kasi siguro, siyempre, tinatago rin nila yun. Pero malaking bagay yung Philippine Open, tsaka yung scouting namin. Nagkaroon ng stage yung players kung saan nila pwedeng ipakita yung talents nila. At the same time, yung team owners, it was a chance for them to see kung ano yung galing ng mga players at nakapag-scout sila talaga. And I'm sure may mga listahan na yan na nakatago sino yung mga draftees nila. So abangan na lang natin sa June 29 kung sino mga pipiliin. Okay, good afternoon. I'm Gab Peras again from Sports Corner PH. Sir Adley, okay. Sir Adley, with regards na dun sa scouting tour natin, which was held one in Mindanao, yung sa Cagayan de Oro, and two in Calabarzon sa may Cavite. Ano yung siguro yung sabihin natin assessment niya upon seeing those na may potential na makapag-drop nga, hopefully, doon sa upcoming drop natin sa June 29. So, first and foremost, siguro, usapan natin yung naging experience ko ron. Nung umiikot ako sa mga lugar na to, nagulat ako na yung billiard culture sa loob ng bilyaran, pare-parehas kahit saan magpunta, whether nasa Mindanao o Calabarzon or nandito sa NCR. Iisa yung kultura ng mga bilyaran natin. With regards naman to sa players, magagaling talaga yung mga nakita naming players. Internationally, I think kaya nilang lumaban. Pero syempre, ang pinag-uusapan lang naman, hindi lang yung skill ang pinag-uusapan, kundi yung experience nila abroad. Kasi katulad yan sila Johan Chua, ang advantage nila sa mga local players natin na nakatago dyan, hindi yung skill, pero yung experience nila abroad. Yung kung paano dalhin yung pressure pag nagtutournament. Yan ang angat kila Johan Chua sa mga players na nakakapag-abroad. Another question niya with regards na dun sa Negros team na bagong team natin dito sa SBA for Makati Titans. Sorry po, Makati Titans po. Kamusta ang inyong pagtanggap sa bagong kupunan natin ng Makati? And of course, how do you see nga itong Makati as one of the title contenders nga for the upcoming season? Lahat ng team owners namin hindi talaga sila fans ng billiards. Pero naniwala sila doon sa concept natin at so nag-buy-in sila. Nakita ko nung season 1 itong mga team owners na hindi naman maalam sa bilyar dahil nga ginawa natin ang sharking format, pwede mag-engage yung audience. Na ano sila, kumbaga nag-invest sila emotionally. Kasi pwede ka na mag-cheer eh. So, nakita ito ng team owner ng Makati, kaya siya naging interested mag-buy. Gusto niya subukan. And last question nga pala, of course, continuous po ang partnership ng SBA with the Games and Abuse Bets Board headed by Attorney Francisco Rivera. Ano latest update sa inyong mga meetings and so on so forth with regards na sa patuloy na pagkikipag-sanction ng SBA sa mga rules and regulations nga ng GAB. Thank you. Yun nga, sa ngayon, I'm very thankful sa Games and Amusement Board. Very helpful sila sa amin. At the same time, we're also helping them by scouting yung mga players na pinagtatry kumuha ng GAB license. So we certify these players and I think yun yung pinakatulong na nabibigay namin kay GAB. Yes.